Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad na batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolwoman Evelyn Lumabi mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Miyembro ng Fernando Criminal Gang timbog sa kasong murder sa San Miguel, Bulacan. PNP Bicol, agarang tumugon sa mga na-stranded na residente dulot ng malakas na ulan dala ng bagyong Krising. At suspect sa pamamaril, patay sa enkwantro sa Cebu City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Ipinamalas ng PNP Bicol ang mabilis na aksyon at malasakit sa publiko matapos ang agarang tumugon sa mga na-stranded na residente dulot ng malakas na pag-ulan at pagbaha na hatid ng bagyong Krising. Ang report mula kay Patrolwoman Vanessa Sol. Sa agarang pangangailangan ng komunidad, matagumpay na tumulong ang mga miyembro ng Revitalized Police sa Barangay Makabugos sa ligtas na pagtawid ng mga na-stranded na guro, estudyante at residente sa spillway ng Barangay Bunsod ng biglaang pagtaas ng tubig dulot ng malakas na ulan. Sa mabilis na pagkilos ng Revitalized Police sa barangay, naihatid ng ligtas ang mga individual na hindi makatawid dahil sa panganib ng rumaragasang tubig. Kaakibat ng kanilang serbisyong makatao at malasakit sa kapwa, tiniyak ng mga pulis na ligtas at maayos ang bawat pagtawid habang pinapaalalahanan ang mga residente sa kahalagahan ng pag-iingat sa panahon ng masamang panahon. Ayon kay Police Colonel Julio C. Año-Nuevo, Provincial Director, ang nasabing pagtulong ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng Revitalized Police sa barangay na mapalapit sa komunidad at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa barangay lalo na sa panahon ng kalamidad. Niya, ang kapulisan ay hindi lamang tagapagpatupad ng batas, kami din ay katuwang ng mamamayan sa oras ng pangangailangan. Ang kaligtasan ng bawat isa ay aming pangunahing layunin. Sa harap ng pananalasa ng bagyong Krising, mas pinaigting ng Police Regional Office 5 ang kanilang kabuoang paghahanda at pagtugon upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa buong rehiyon. Pinaalalahanan ng pamunuan ng PNP ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad, manatili sa ligtas na lugar at i-report agad ang anumang insidente sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa pamamagitan ng PNP hotlines. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sol. Tiniyak ng Police Regional Office 1 ang kanilang kahandaan at mabilis na pagresponde sa posibleng epekto ng bagyong Krising
sa rehiyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment kasama ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng pamahalaan. Alamin ang detalye ng report mula kay Police Corporal Mark Anthony Pico. Ang mga kapulisan ng Police Regional Office 1 sa posibleng epekto ng Bagyong Krising sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting kasama ang mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Tiniyak ng Police Regional Office 1 na nakaalerto na ang kanilang mga tauhan upang magsagawa ng rescue operations, traffic management at seguridad sa mga evacuation center. Nagsagawa na din ang mga police provincial offices ng pre-prepositioning ng mga kagamitan at nagtalaga ng mga quick response teams at patuloy din ang pag-monitor sa mga lugar na kabilang sa high-risk areas upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mamamayan ng Region 1. Pinayuhan din ng mga kapulisan ang publiko na manatiling kalmado, makinig sa mga opisyal na anunsyo at iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon lalo na sa social media. Patuloy ang koordinasyon ng Police Regional Office 1 sa mga Disaster Response Unit, Department of Social Welfare and Development at Office of Civil Defense upang matiyak ang mabilis na pagbibigay ng tulong sa mga maapektuhan na residente. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Pico. Bilang bahagi ng paghahanda sa paparating na Bagyong Krising, nakiisa ang Cagayan Police Provincial Office sa isinagawang pre-disaster risk assessment ng mga lokal na ahensya at disaster response unit sa lalawigan. Nakatutok dyan si Patrolwoman Lainey Lorenzo. Talagang pagpatulong ang dinaluhan ni Police Colonel Mardito G. Anguluan, Provincial Director ng Cagayan Police Provincial Office, na ginanap sa Commissary Hall Capitol Compound, Tuguegarao City, Cagayan bilang bahagi ng Pre-Disaster Risk Assessment o PDRA para sa paparating na Bagyong Krising nito lamang ika-17 ng Hulyo taong kasalukuyan. Nagtipon-tipon sa nasabing pagpupulong ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama na ang mga opisyal mula sa lokal na pamahalaan at mga kinatawan ng iba't ibang mga barangay. Ang PDRA ay isang mahalagang hakbang upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan sa lalawigan. Layunin nito na masuri ang mga potensyal na epekto ng bagyo mula sa pinsalang maaaring idulot nito sa mga infrastruktura hanggang sa panganib sa buhay at ari-arian ng mga residente. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri, makakalikha ang mga kinauukulang ahensya ng mas epektibo at maayos na plano para sa paghahanda at pagtugon sa anumang sakuna. Ang pagdalo ng Cagayano Cups sa PDRA ay isang patunay na ang ating kapulisan ay nagsusumikap upang maprotektahan ang mga mamamayan nito lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Ito ay isang hakbang tungo sa isang ligtas at maunlad na Cagayan. Mula dito sa Tuguegarao City Evacuation Center, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Lainey Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Nasa kote ng mga operatiba ng pulisya ang isang miyembro ng kilalang Fernando Criminal Gang sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder sa isinagawang operasyon sa San Miguel, Bulacan. Nakibalito dyan si Patrolwoman Mildred Tawagon. Timbog ang isang suspect na may kasong murder sa ikinasang operasyon ng San Miguel Municipal Police Station katuwang ang Bulacan 2nd Provincial Mobile Force Company sa Barangay Santa Rita, Matanda, San Miguel, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Joey Louis B. Bilaro, hepe ng San Miguel Municipal Police Station, ang suspect na isang lalaki, 40 anyos, walang trabaho at residente ng Centro Zone, Barangay Pulong, Bayabas, San Miguel, Bulacan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Bilaro, ang suspect ay miyembro umano ng Fernando Criminal Gang na tinuturing na provincial high-value individual at kabilang sa top 10 regional priority target sa ilalim ng Case Operation Plan o Plan Kangaroo. Bandang alas 5 ng hapon ay tuluyang naaresto ng mga otoridad ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustudiya ng San Miguel Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at wastong disposisyon.
tinitiyak ng Bulacan PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Angel Garciliano, Acting Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, na ipagpatuloy nila ang mas pinaigting na operasyon upang masiguro ang kaligtasan, katahimikan at kaayusan sa buong lalawigan. Patuloy din nilang papaigtingin ang kampanya laban sa lahat ng uri ng kriminalidad at iba pang iligal na aktibidad bilang bahagi ng kanilang pangakong protektahan at paglingkuran ang mamamayan ng Bulacan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. Bilang tugon sa inaasahang epekto ng Bagyong Krising, nakahanda na ang mga search and rescue teams mula sa iba't ibang himpilan ng pulisya sa Cordillera upang tumugon sa anumang emergency na maaaring idulot ng malalakas na ulan at pagbaha. Yan ang tinutukan ni Police Master Sergeant Lenny Valerio. Nakahanda na ang search and rescue team mula sa iba't ibang police provincial office ng Riyon ng Cordillera bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Krising at nagsagawa ng masusing inspeksyon ng kagamitan nitong araw, 18 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng tuloy-tuloy na pagsisikap na palakasin ang disaster response at suportahan ang komunidad sa panahon ng sakuna. Layunin na ang aktibidad na masiguro ang kahandaan at kakayahan ng search and rescue team sa pagtugon sa mga sakuna. Mula dito sa Riyon ng Cordillera, ito ang iyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Valerio. Walang takas ang 4 na hinihinalang drug personalities matapos madakip sa isinagawang bypass operation ng PNP sa Pasay City. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Mika May Bahiwa. Nasa kote ang 4 na drug suspect sa ikinasang bypass operation ng mga tauhan ng Pasay City Police Station sa Barangay 145, Zone 16 sa Pasay City. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na Boy, Elisa, Rose at Irish, na pawang nasa drug watch list at walang trabaho. Nasamsam sa operasyon ng Station Drug Enforcement Unit ng Pasay ang 9 na sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 19.7 gramo at tinatayang may halaga na 133,960 pesos kasama ang mark money at isang plastic case. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga suspek habang isinasagawa ang investigasyon. Naharap naman ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, ako po ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mika May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bahiwag. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nasobi ang isang lalaki na pangunahing suspek sa isang insidente ng pamamaril matapos makasagupa ang mga rumespondeng pulis sa isang hot pursuit operation sa Cebu City. Alamin ang iba pang detalye mula kay Patrolwoman Annalyn Canoog. Unahing suspects pamamaril matapos sa isang mainit na engkwentro sa pagitan ng mga pulis banda alas 5:01 na madaling araw sa Barangay Suba, Cebu City noong kalabing 6 ng Hulyo sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Giancarlo M. Reyes, Officer in Charge ng Police Station 6, Cebu City Police Office ang nasawing suspect na si Alias Imat nasa hustong gulang aksidente na si Tiwakwak, Barangay Sawang Calero, Cebu City. Ayon sa ulat ng pulisya, nagsasagawa ng hot pursuit operation ng Police Station 6 at Tracker Team matapos makatanggap ng impormasyon na namataan ng suspect sa General Jean Street, Barangay Suba. Makalipas ang insidente ng pamamaril sa nasawing biktima na si Ricardo banda alas 4:15 na madaling araw. Habang nagsusuri ang mga kapulisan sa isang makitid na daan sa lugar, bigla silang pinaulanan ng bala ng suspect. Tinamaan ang isang pulis ng 3 beses sa katawan, ngunit sa kabutihang palad ay naksuot ito ng ballistic vest kaya hindi siya nasugatan ng malubha. Gumanti agad ng putok ang mga mortiba at napuruhan ng suspect sa kanang binti. Patuloy pa
rin sa pagpapaputok si suspect kaya't nauwi ito sa matinding putukan na nagresulta sa pagkakabaril pa sa suspect sa kanyang katawan at ulo. Agad isinugo ng suspect at nasugatan pulis Cebu City Medical Center para sa agarang lunas. Sinikap pa ng mga doktor na sa pinambuhay ng suspect ngunit dineklara itong patay kalaunan dahil sa tinamong mga tama ng bala. Samantala, ligtas na makipapagaling sa ospital ang pulis. I commend the relentless and continuous effort exerted by police station personnel for successfully neutralizing G alias Imat and the responding and follow-up operation regarding the shooting incident victimizing Ricardo. I would like also to thank the support of the barangay constituents for giving information that lead to apprehending the lawless elements. Your cooperation and participation are much. Correspondent Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Nasaksihan ng mga miyembro ng Regional Advisory Group for Police Transformation ang ipinamalas na 5 minutes response capabilities ng Police Regional Office 6 sa isinagawang simulation exercise. Magbabalita dyan si Patrolwoman Ledilyn Bansagon. Muling ipinakita ng Police Regional Office 6 sa pangunguna ni Police Brigadier General Josefino D. Ligan, Regional Director ng Pro-6 ang kahusayan at bilis ng kapulisan sa pamamagitan ng 5-minute police response capabilities sa mga membro ng Regional Advisory Group for Police Transformation and Development 6 na pinamumunuan ni Chairperson Professor Mary Ann Tupas Gumban sa Camp Trufalo B. Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City. Ito lamang ika-17 ng Hulyo taong kasalukuyan. Nasaksihan ng grupo ang kahalagahan at tibong implementasyon ng programa sa pamamagitan ng serye ng simulation exercises. 2 simulation exercise ang isinagawa sa Iloilo City. Isa rito ay gumamit ng 911 emergency hotline habang isa pang SIMEX ang ginanap sa Boracay, Malay, Aklan. Ang aktibidad na ito ay patunay ng kahandaan ng Pro-6 na agad tumugon sa anumang uri ng emergency upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Binigyan din ni Police Brigadier General Ligan na ang layunin ng programang ito ay hindi lamang pagpapakita ng bilis, kundi pati na rin ang maayos na koordinasyon at efficient na operasyon ng mga tauhan ng Philippine National Police sa oras ng pangangailangan. Sa panahon ngayon na mabilis magbago ang sitwasyon ng seguridad, mahalaga maipakita sa mga stakeholders at publiko na ang kapulisan ay handa at may kakayahan na tumugon sa loob lamang ng 5 minuto mula sa pagtanggap ng tawag. Dagdag pa niya, ang pagkakaroon ng mabilis na response time ay makakatulong upang maiwasan ng mas malalang insidente at masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan. Sa pamamagitan ng ganito mga pagsasanay, pinatutunayan ng Pro-6 ang kanilang matibay na pangako sa kaligtasan at seguridad ng bawat komunidad sa Western Visayas. Ito ay nagpapakita na sa oras ng pangangailangan, maaari nating asahan ang kapulisan na agad darating upang magbigay ng proteksyon at solusyon. Sa huli, nananatiling pangunahing layunin ng Pro-6 na itaguyod ang isang ligtas at mapayapang rehiyon kung saan ang bawat mamamayan ay may kumpiyansang ang kanilang pulis ay mabilis, maaasahan at handang magserbisyo anumang oras. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledilyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Tuluyan nang nabuwag ang isang drug den sa Maguindanao del Norte matapos ang ikinasang operasyon ng mga otoridad na nagresulta sa pagkakaresto ng 5 individual na sangkot umano sa iligal na aktibidad. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Veronica Lagi. 5 individual ang naaresto matapos mabuwag ang isang drug den sa bisa ng matagumpay na anti-illegal drugs operation sa Sitio Daywan, Barangay Tanuel Datu, Odinsinsuat, Maguindanao del Norte. Nito lamang 16 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Pasigan Abbas, hepe ng Datu Odinsinsuat MPS, ang mga naarestong suspect na sina alias Noru, 52 anyos, Natnat, 20 anyos, Nazir, 49 anyos, Ingo, 37 anyos at alias Liwa na 34 anyos na pawang mga residente ng nasabing lugar.
Sa ikinasang operasyon ng Maguindanao del Norte PNP, nakumpiska ang tinatayang 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalagang humigit kumulang 100,000 pesos, isang shotgun, magazine, mga drug paraphernalia at bypass money na ginamit sa iligal na aktibidad. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Dato Odinsin Suwat MPS ang mga suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o mas kilala bilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy ang pinagting na kampanya ng pulisya at lokal na pamahalaan ng Dato Odinsin Suwat laban sa iligal na droga upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa kanilang bayan. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi. Nasa kote ng mga operatiba ang isang high-value individual sa ikinasang bypass operation sa Davao del Sur. Matapos positibong mabilhan ang hinihinalang shabu, tinutukan niya ni Patrolwoman June Mary Joy Rupin. Isang drug personality matapos isinagawa ang bypass operation nito lamang Hulyo 17 taong kasalukuyan sa Purok 4, Barangay Southern Paligi, Padada, Davao del Sur. Ang operasyon ay sinagawa sa pangunguna ni Police Major William O. Katipay Jr., Chief of Police ng Padada Municipal Police Station, katuwang ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kinilala ang suspect sa alias na Dol, na isang high-value individual, 48 anyos, at residente ng Purok Madasigon, Barangay 3 de Mayo, Digos City. Na-recover mula sa suspect ang hinihinalang shabu na may standard drug price na humigit kumulang 6,120 pesos at iba pang mga ebidensya. Kasalukuyang nasa kustodiya ng nasabing istasyon ang suspect upang duman sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkakakumpiska ng iligal na droga ay isang malaking tagumpay laban sa patuloy na kampanya ng pamahalaan kontra sa iligal na droga at patunay na mahigpit na pagpapatupad ng batas sa rehiyon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung may iba pang sangkot sa iligal na aktibidad ng naarestong suspect. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman June Mary Joy Rupin, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rupin. Bilang parte ng paghahanda para sa inaabangang Tinalak Festival 2025, opisyal nang inilunsad ng South Cotabato Police Provincial Office ang kanilang incident management teams sa ilalim ng operasyong tinaguriang Oplan Tinalak 2025. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman. Pinangunahan ni Police Colonel Samuel P. Kadongon, Provincial Director ng South Cotabato Police Provincial Office, ang press conference tungkol sa Incident Management Team Oplan Tinalak 2025 na ginanap sa PDRRMO, Cordal City. Kasama sa nasabing press conference sina Mr. Rolly Duan Aquino, head ng PDRRMO at Fire Officer 3 John Paulo Cabuga ng Bureau of Fire Protection 12. Kasama din ang mga media personalities at iba't ibang ahensya ng gobyerno na nakatalaga sa pagpapanatili ng kaayusan sa nasabing festival. Tinalakay sa nasabing conference ang mga hakbang sa seguridad, safety protocol at koordinasyon para sa Tinalak Festival 2025. Binibigyan din ang matibay na pagtutulungan ng South Cotabato Police Provincial Office at napamalaang panlalawigan ng South Cotabato sa pagtiyak ng isang mapayapa, maayos at matagumpay na pagdiriwang na nagpapakita ng mayamang kultura at masiglang turismo ng lalawigan. Tinitiyak ng South Cotabato PNP na maging ligtas ang mga residente at turista sa buong pagdiriwang ng Tinalak Festival 2025. Mula dito sa Rehiyon 12, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vina Morales, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Morales.
At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At kami ay muling nagpapaalala na huwag ninyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating kami sa loob ng 5 minuto. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Evelyn Lumabi mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.